Hello guys! Magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Para sa ating food for the soul ay basahin natin ang Hosea chapter 4 verse 6a. My people are destroyed for lack of knowledge. Again, my people are destroyed for lack of knowledge. Sabi ni Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Wow! At ano naman ang sinasabi ng Biblia mula sa Proverbs chapter 9 verse 10? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Do you believe that everything you need for an incredible future and unbelievable success has already been written? Meaning lahat ng dapat mong gawin na mga hindi kapanipaniwala or mga kamanghamang bagay para magtagumpay ka ay nakatala na. Nakasulat na. And this is for free. Maniwala lang tayo na wala itong bayad. Paano at saan ito mangyayari? Young people, just open your Bible. Just open your Bible and be guided by God's Word. Open your Bible and be guided by God's Word. Ano ba ang ibig sabihin ni God when He says that His people are destroyed for a lack of knowledge? Young people, always reflect why you are not lacking opportunity or ability. Ang dami mong kayang gawin. Diba? Dahil hindi kalooban ng Diyos na ma-destroy ka. Hindi kalooban ng Diyos na mapahamak ka. What you're lacking is the knowledge to uncover your opportunities and the understanding to increase your ability. Hindi kalooban ng Diyos na makulangan ka o mawalan ka ng knowledge. Ang kanyang mga anak ay mapuno ng karunungan. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay makulangan o mawalan ng knowledge bilang kanyang anak at bilang Kristiyano. What we need is to open our Bible and believe in God's Word. Sa patuloy na pagbibigay ng panahon sa pagbabasa ng Biblia at habang binabasa natin ito, sa bawat salita ay inilalagay natin ang ating sarili sa mensahe ng salita ng ating Panginoon. Believe God speaks. Believe that you will be filled with the full of knowledge. So young people, do not reject the Word of God. Do not neglect the Word of God. Seek God's Word and increase wisdom to help you reach the goals that God has put in your life. Napakagandang kalooban ng Diyos. Kung ayaw nating mapahamak, magpalalim tayo sa salita ng ating Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating iniisip, at sa lahat ng ating pagpapasya tungo sa tagumpay ng buhay. Tayo manalangin. Amang banal dakila sa lahat, ang iyong salita ay napakamakapangyarihan. Ikaw, O Diyos, ang Diyos na hindi kami iniwan ni pinabayaan man, ay napakabuti at makapangyarihan. Tulungan niyo po kami na laging magtiwala at magpalalim sa iyong mga salita, na sa inyong kapangyarihan ay mapuno kami ng kaalaman upang hindi kami mapahamak.
Gabayan niyo po kami, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mga kabataan. Tulungan sila na laging maunawaan ang iyong mga salita. Unti-unti at laging mapalalim ang kanilang kaunawaan sa iyong mga salita. Sa pangunguna ng iyong banal na espiritu ay maunawaan nila at ma-discern nila ang iyong kalooban para sa kanila. Mangusap ka po, O Diyos, sa mga kabataang ito. Speak to them right now. Bless their hearts. Marinig nila ang iyong tinig, marinig nila ang iyong panawagan, marinig nila, O Diyos, ang iyong pangungusap sa pamagitan ng iyong mga salita at sa pamagitan ng bawat panalangin. Palakasin niyo po ang pananampalataya ng mga kabataang ito at laging makita ang napakagandang kalooban mo. Gabayan sila at lagi sa iyong lumakad sa liwanag ng iyong kabananan, sa liwanag ng iyong kalwalhatian. Patuloy silang lumakad sa patnubay ng iyong mga salita at sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Kaya O Diyos, pagpalain ang mga kabataang ito, tulungan sila sa kanilang mga pangailangan at mga panalangin sa lahat ng mga kabataan na makasunod sa kalooban mo at mahubog sa lahat ng gawaing magpapalakas sa kanilang pananampalataya. Samahan niyo po sila at i-provide ang pangailangan ng mga kabataang ito at maging ang kanilang pamilya ay pagpalain niyo po, maging ang kanilang mga paglilingkod. Tawagin niyo po, O Diyos. Ikaw po ang Diyos na mangusap at tatawag sa kanila at maging bukas ang kanilang puso at isipan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang devotion natin ngayon at sama-sama tayo tuwing Friday niyang hapon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Si Jesus paglilingkuran. Si Jesus paglilingkuran.